Yun na nga, yung PDP na alam natin ay partido ng mga Duterte ay naglabas ng ganyang banta, no, na no refuge and so on. Apektado kayo? Hindi, ito nagtatanong lang ho. Kung hindi kayo tatanggapin ng PDP o sino man na pumirma, di kumuha kayo sarili yung grupo. Ding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo, doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang vice. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi updated sa ating mga video. Nako po, kaya naman pala. Ito ay balita Oo, si Lacson nakinabang sa flood control project. Nako, talaga ba? Magandang pag-usapan to At may banat dito kay BP Sara. Ang sabi dito, desperado na raw mapigilan ang impeachment issue. Etong mga ito talagang walang katigil-tigil kumana kay BP Sara o dumali kay BP Sara Ngayon may mga patutsada kayo na si BP Sara ay desperado mapigilan ang impeachment. Kahit i-impeach nyo yan. Kaya hindi ba kayo natatakot doon sa mga sinabi ng mga religious group? Hindi kayo nanghihinayang dyan sa mga isang pirma nyo at doon sa mangyayari na pwede pa kayong tumakbo kung sakasakali at susuportahan kayo ng mga religious group. Nakakaawa kayo. Pero siyempre, bago natin pasadahan sa likes and share, samahan mo na subscribe at hit mo na yung bell. Meron dyan join button kung gusto sumali sa ating komunidad at mga pabilis na makita nyo yung ating video araw-araw. Pindutin nyo lang po yan. At sa dulo ng ating video, siyempre, ang shoutout segment. Kung hindi ka pa na-shoutout, damihan mo ng comment at para ma-shoutout kita. Kasi natatabunan talaga. Simulan natin himay-himayin. Ang sabi nila, lalo na ito ano ang pangalan nito? Tinyo Oo, yung Tinyo na party list. Meron siyang banat kay BP Sara. Ngayon, tatalakayin natin, bakit ba, asar na asar ka sa mga Duterte? Kasi ito, taga-mountain ito sabi ni Aling Ledesma So, takot na takot sila, baka pag upo ni BP Sara, ay maubos na naman. Maubos na naman sa kwentuhan, naalala niyo ba yung kay Tatay Digong? Hindi nakaporma itong mga ito, kaya galit na galit sa Duterte. Okay, may issue pa nga sila, di ba? Sa Iloilo ata yan o sa anong bundok yun? Ngayon, ito ipasok natin. At bigyan natin ng reaksyon itong mga ito. Makakabanas itong mga ito. Wala silang katigil-tigil, Bakit ba ayaw nyo magsitigil? Tapos ng eleksyon ayaw nyo pa magsitigil? May matapang na hirit ang PDP laban habang tinututulan nito ang impeachment case ni VP Sara. Sa isang pahayag ng partido, sinabi nitong ang mga opisyal na boboto pabor sa impeachment ay hindi papayagang lumipat o sumali sa PDP laban. Binigyang babala rin ng partido na maaaring ma-blacklist ang mga mambabatas na susuporta sa impeachment at posible rin silang tapatan ng PDP-backed candidates sa kanilang mga distrito. Giit ng PDP laban, hindi ito banta, kundi political accountability laban sa mga anilay nakikilahok umano sa pagbaligtad sa mandato ng mahigit 32 million Filipinos na bumoto sa bise noong 2022. Dagdag pa ng partido, walang political refuge, endorsement o PDP banner para sa mga anilay tumatraidor sa mandato ng taong bayan. Kaugnay ng usapang impeachment, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinyo. Kasama pala ito ni
Ni yung matandang Castro. Yung talagang matindi rin kung bumanat kay VP Sara. Buti na lang talo ang babae. Dahil kung nanalo yan, andyan din nakikisay, nakikigulo. Kasama pala ito si Tinyo. Alam niyo, simula nung nagkaroon ng mga party list, wala na ho nangyari sa Pilipinas. Puro gulo na lang. Parang ito na ata sila ang nagsisindi ng kaguluhan dyan sa ano eh. 'Di ba? Parang sila eh. Oh, wala silang ibang gawin kung kasuhan ng dapat magtrabaho kaya kayo. Congressman Tinio. Hi, good evening, Jared. Good evening sa ating mga tagapanood at tagapakinig. But Congressman, ano po yung masasabi ninyo dito sa pahayag ng PDP Laban na iba-blacklist o haharangin nila yung mga mambabatas na lumipat sa kanilang partido kapag bumoto sila in favor of VP Sara's impeachment? Wala raw kasing political refuge, endorsement, yung PDP banner para sa tinatawag nilang tumatraidor sa mandato ng taong bayan. Well, ilang punto. Una, indikasyon nito na kung gaano ka-desperado ang Walang desperado. Kita nyo na may ginagawa nyo eh. Kayo ang mga desperado. Bakit? Wala kayong katigil-tigil. 'Di ba? Ayaw nyo yung tantanan. Noong una, 2019, umarangkada kayo. Binasura na nga ng korte. Umarangkada naman kayo sa 28th Congress. Sino ang desperado sa inyo? Si VP Sara ay nagsatrabaho lang naman. Oo, gusto siya ng taong bayan, mahal siya ng taong bayan. Pero kayo, hindi kayo mahal ng taong bayan. Tapos kayo pa may ganang masabi na, desperado si VP Sara. Wow! Wow! Talaga naman talaga. Ipapamukha niyo sa taong bayan na desperado, mga Duterte. Wow naman. Nakakawaw ka talaga. Bilib na kami sa inyo. Sa mga kasinungalingan nyo, bilib na talaga kami, sabi ni Aling Ledesma. Vice President at ang kampo ng Vice President para mapigilan ang napipintong impeachment niya by the House of Representatives bukas. No, na yun na nga, yung PDP na alam natin ay partido ng mga Duterte ay naglabas ng ganyang banta, no, na no refuge and so on. Apektado kayo. Hindi, ito nagtatanong lang ho. Kung hindi kayo tatanggapin ng PDP o sino man na pumirma, di kumuha kayo sarili yung grupo. Yung malakas. Bakit kayo apektado kung hindi tatanggapin? Saka totoo naman sinasabi ng PDP. Pipirma ka tapos pupunta ka sa amin pag walang tumanggap sa yung partido. Ano kayo? Siniswerte? Hindi pwede yung gano'n. Ano kayo, no? Anak ka ng bugi naman, karudi naman. No? Pipirma kayo. Meron pa isa, taga Mindanao. Pamilyang taga Mindanao yun. Congressman. Yung talo na, yung asawa niya, congressman dati. Ngayon, ito, party list ata. Party list yung babae. Bumabati, sa leader ng INC. Ngayon, binati ko sila. Pipirma-pirma kayo, gusto nyo na impeachment kay VP Sara. Ngayon, babati-bati kayo. Hindi nga pwede. Ang sinabi na nga, pag kayo ay pumirma sa impeachment, tandaan nyo, blacklisted na kayo habang buhay. Hanggang 4th generation. Babati ka pa? Saan ka kumukuha ng kakapalang mukha? Kilala niyo, taga Mindanao. Babae, lalaki, at yung basta pamilyang barbero, bumati. Tibay ng pangano. Babati ka pa, kayo yung gusto mo pa impeach si VP Sara, tapos babati. Hindi ho nakakalimutan ng taong bayan yun. Kung ano yung mga pinagagawa nyo mula noon hanggang ngayon sa kay VP Sara at sa mga Duterte, hindi nakakalimutan ng taong bayan yun. Tapos nga, ito, sinabihan na kayo noon 2025 pa na huwag nyo impeach si VP Sara kundi lalabas sila. Lumabas nga 2 beses. Malawakan. Madami, milyon-milyon mga religious group lumabas. Hindi pa kayo nagtanda. Tapos ito ngayon, may banat na naman kayo. Tigilan nyo kami. Tsaka hindi desperado ang mga Duterte. Kayo ang desperado. Nasa pagmumukha nyo na talagang takot kayo. Ito, usaping kaya naman pala, ito si Pinky, todo suporta kay todo tanggi, todo kung ano-ano.
Eh ito, tahasan ang sinabi rito. Naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na direktang nakinabang sa korupsyon sa flood control project si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito raw ang nakikitang dahilan ni Marcoleta kung bakit pilit na pinagtatakpan ni Lacson ang malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon. Ang detalye ihahatid ni Mar Gabriel. Kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Yan ang mabigat. Kaya naman pala. Hindi, sa pag inanalyze mo yung mga bagay-bagay dito, bakit nga ba? Ano ba ang dahilan? Bakit hindi mo kaya ipatawag ito si Balolong dyan sa Blue Ribbon? Kung ikaw ang iintindi, bakit? Baka nga kasabot. Baka nga nakikinabang sa mali-mali ng pera. Baka nga, yun ang nasa isip ni Senador Marcoleta. Baka nga, oo, may kunsabahan nangyayari. Baka nga, tandaan nyo, maraming baka. So, kung maraming baka, maraming pera. Naipasok mo pa yung kuya ko. Hindi kasi, bakit ganun? Bakit mula noon hanggang ngayon, wala kang naririnig sa kanya. Puro pagtatanggol, puro pagko-cover up. Kaya pala, ito sa sinabi ni Senator Marcoleta, magugulantang ka. Meron pa? Posibilidad ba? Ano? Yan ang katanungan na dapat natin. Isipin mabuti. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Marcoleta? Parang totoo. Diba? Parang totoo. Kasi kung ikaw napapahiya na, senador ka, at nasisira na yung reputasyon mo sa taong bayan, gagawin mo na yung sinasabi. Imbitahan mo yung 18 Marines, paharapin mo si Balulong, tapos. Kung merong tinatagong lihim, gagawa na ng paraan, kung ano-anong paraan na lang. Bahala na. Basta hindi lang maharap sa Blue Ribbon at hindi lang maimbestigahan. Baka maimbestigahan, damay-damay, no? Na tanong ngayon ni Senator Rodante Marcoleta kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson dahil sa patuloy na pagkaantala at paglihis ng investigasyon sa flood control scandal. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Marcoleta na malinaw na iniiwasan ni Lacson na maipatawag sa pagdinig ang ilang personalidad na idinadawit sa malawakang korupsyon. Ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ang interparliamentary courtesy. Yun nga lagi niyang banat, yung interparliamentary courtesy. Ganon din yung banat niya noong gusto ipatawag sa Senado itong si Saldico bago makalipad si Saldico nito. Oo, laking bukang bubig nito, interparliamentary courtesy. So ngayon, asa na yung interparliamentary courtesy mo? Hindi mo na mapauwi si Saldico. Doon pa lang kakala siguro niya nakalusot na sila. Nakalusot na siya. Hindi. Hindi ka tatantanan ng Senador Marcoleta hanggat hindi mo nililitaw sa Blue Ribbon. Yan si Balolong. Nagyabang-yabang yung amo nyo. By December may makukulong na the big fish. Yun ang inaasahan namin. Pero wala. Wala man lang nakulong. Puro mga kontraktor ang nadali. Ang hirap pag kayo gumagawa ng mga pagtataksid sa bayan, sobrang galingan nyo para hindi kayo mabalikan. Tapos, eto, napapansin lang natin, may gana siyang bumanat kay Senador Marcoleta. Hindi niya kayang gawa ng butas ito. Napansin nyo, nagsalita yung spokesperson ng religious group. Patungkol yan sa mga dorobo na amo nyo. Di ba? Inaasahan nila yung imbestigahan. Hanggang ngayon, wala. So, X ka na sa religious group na yan. Akala mo, mananalo ka. Akala nyo, mananalo pa kayo. Yung mga kakampi mo, In-X na kayo. Kawawa kayo. Hindi kayo magtinutino. Aba. Wala kayong kahinatnan sa boto. Kaya hindi niya maobliga si dating House Speaker Martin Romualdez. Natatakot din daw si Lacson na imbitahan si dating Undersecretary Adrian Bersamin kahit siya pa mismo ang nagkaladkad sa pangalan nito sa kasagsagan ng debate sa 2026 budget. Nagtataka ako.
Napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. At nakakuha kayo, doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Tama. Yan. Di ba? Nag-name drop na siya eh. Hindi, ito, gipit na yung, ayan, si Lacson, gipit na. Hindi niya alam kung saan sa lalabas na butas eh. Wala na eh. Bakit? Isipin niyo mabuti. Yung mga binitawan niya, lalo na dito kay Bersamin, kay Adrian, hindi ho maliit na bagay yon. Ngayon, kung alam mo naman pala na merong ganun bagay, ipatawag mo nga. Kaya sabi ni Senator ipatawag mo at mapag-usapan natin. Maimbestigahan natin. Hanggang ngayon, wala eh. Tago dito, tago doon, sabi ni Alina Decima. Ano ang mangyayari niyan? Hanggang matapos na ba ang termino mo, tatago nyo na lang, hindi pa pwede. Ang taong bayan ho ay nagnanais, malaman kung sino ang mastermind. Bakit tayo ibulgar ang mastermind? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Hinala ni Marcoleta, posibleng nakarating na rin kay Lacson na may resibo at accounting si Bersamin sa pinatunguhan ng 8 bilyong piso. Kasama raw kasi sa mga nakinabang dito ang mga senatorial candidates ng administrasyon noong 2025 elections. Yan din ang sinabi ni isang congressman na merong pinonduhan. Aray mo. Tignan niyo yung mga pagmumukha nila. Tignan mo Ewan ko lang kung anong petsa ito. Kasi, andito si, okay, ano to? Midterm election. Midterm ba to? Hindi, ano to? Midterm. Mga senador, 12 senador. Ang panglumusot lang sa kanila, ang lumusot dito, ayun, si Pinky, si Tolpo, si Villar, si Pia, saka si Ben Tambling. Ang sumablay, ito, 1, 2, Tolentino, Pacquiao, 3, Ben Abalos, 4, 5, si Revilla. 5 ang laglag. Nako po. Kala ko kaalyado ito si Boy Agimat dito kay Ngagba. Tapos kayo nakakulong. Wala tayong magagawa dyan. Gaya ng politika eh. So, dito tayo pupunta. Hay nako, ito na ang pag-aasa ng ating mga kababayan. Andyan na si Kiko Barsaga ay nagpunta doon at nagsalita na. Meow, meow! Meow, meow! Meow, meow! Meow, meow! Good afternoon, everyone! Bukas, balik na tayo sa Crocodile Farm. Butahan na para sa impeachment at alam ko, katulad ng sinabi ni Vice Mayor Harold, may mga boboto ng yes, mayayaman na naman, pero para sa atin, syempre no vote tayo dahil ang kinabukasan ng Pilipinas ay Duterte 2028. Mukhang sure win na ang Duterte sa Cebu and sure win na sila sa Cavite. But we have to expand, we have to grow our numbers. Today, ang dami natin, bukas mas madami pa tayo. And sa 2028, sure win na, landslide victory tayo. So to everyone here, thank you for joining, thank you for showing your support. We will fight for our future, we will die for our future, but we will create a good future for our country. Thank you, Duterte 2028. God bless. Nice one. Yan ang maganda. Yan ang pag-asa natin. Yung mga Gen Z na yan, na lumalaban, pumapalag, kahit na kinakasuhan sila. Anyway, talagang alam mo kung sino yung mga durobo eh, no? So dito tayo, Palasyo pumalag sa bintang ni Amy na kaso ang kapalit ng no impeachment. Ayun na naman sila, may mga kwento na naman sila ganun. Kayo, yung mga pananakot nyo sa mga ayaw pumirma, tigil-tigilan nyo na.
Wala kayong magagawa kung ayaw pumirma ni VP Sara. Ganun lang kasimple. Bakit ba kailangan manakot pa kayo? Ayan ang sabi dito sa video ni Aming. Ate Aming, pasok natin. Matapos sabihin kahapon na may milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng video ngayon si Senator Amy Marcos. Inaakusahan niya ang ombudsman na tinatakot daw nakakasuhan ng mga kongresistang boboto ng no. Nakatutok si Jonathan Andal. Bukas na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team So, which is ngayon yun, today. So, kailangan antabay tayo. Expect nyo na yan, ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Sa Kamara. Kasi sila may gusto niyan eh. Sila nag-complain, sila nag-hearing sa mini-trial. Sila rin ang nagbotohan at sila rin ang magsasampa sa plenaryo. Yun ang expect nyo. Pero, meron yung magsasabi ng mga mga senador, magbabase tayo sa ebidensya. Huwag tayong pabigla-bigla. Huwag nangyari yun at ma-archive, mabasura, pahiya itong mga congressman na ito. Papahiya kayo habang buhay. monitor sa mangyayari sa plenaryo. Ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP Laban na suportado ang pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba-blacklist daw nila ang mga ito. Hindi papayagang tumawid sa kanilang partido. Walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Nice. Sabi ng PDP Yun Laban. ang magandang mangyayari. Kung halimbawa, na confirm, halimbawa si Makati, Pasay, Las Piñas o anywhere na confirm na pumirma sa impeachment, ganon ang gawin ng PDP. Tama yan. Susuportahan natin yan para mawala na may mga dorobo. Susuportahan natin yan. Ganyan ang dapat. Kung kayo matitigas ang mukha niyo mga congressman na dorobo, eto na, tatapatan na yung mga yabang nyo. The best. Yan ang gusto natin mangyari. Hindi yan banta, kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP Laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. Nako, na naman siya. Malaya daw. Alam niyo naman, kayo ho pag kayo gumagawa ng sarili niyong rules, tinatawanan lang kayo ng taong bayan eh. Bakit? Kasi kayo, pag may gusto magsalita na hindi niyo kaalyado, supalpal kagad ang ginagawa niyo. Kagaya kay kay Congressman Polo Marcoleta, ganyan. Ganyan nila bastusin dyan sa hearing nila kuno. Diba? Tapos ayayain niyo pa magdebate. Ayan, diyan kayo magaling. Para saan? Para ipahiya na naman. Yan tayo eh. Tigil-tigilan nyo na yung mga ganyang banat nyo sa mga Duterte. Tsaka alam nyo, kung ikaw ay tatakbo ulit sa distrito mo, tandaan mo ate, may katapat ka na. Tatapatan ka ng PDP Laban. Ngayon, kung yung gusto tumakbo ng pagka-congressman, dyan sa Batangas, sa distrito nito, pumunta ka na sa PDP, may kakampi ka na. Yun ang sabi sa video. Ngayon ate, galingan nyo. Wala ka na makukuha suporta sa religious group. Iyak kayo ngayon. Promise, sabi na Aling Desma. There will be debate after the sponsorship speech. And I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. No? I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the explanation of vote, siguro i-consider din ng rules kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos, naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise.
May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Nako. Ito na. Ha? Eh, yung mga subscriber natin, ayaw itong panoorin eh. Oo. Alam nyo, pag ito nagsalita, hindi ko alam kung saan ito kumukuha ng tapang para banatan si VP Sara. Pangalawang Pangulo, lagi niyang binabalandra. No? Pero okay lang, te. Malapit na naman ang 2028. Darating din yan. Just wait and relax. Pagdating ng 2028, baka hindi namin makita yung mga pananalita mo. Andun pa kaya? May banat pa kaya sa mga Duterte? Hindi lang Ito lang parang napag-usapan lang. Ano kaya mangyayari pag si VP Sara na ang nakaupo? 'Di ba? Sa lahat na nangyari, sa lahat ng mga banat, sa lahat ng mga bira nito kay VP Sara, ano kaya? Let's see. Let's find out. Sabi ni Palace Press Officer ni Secretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya. Kaya na tayo eh. Wala pa bang ebidensya yung nangyayari sa flood control? Hindi pa ba ebidensya yung ng amo mo? Hindi pa ba ebidensya yung pagsisinungaling ng nasaan yung 5,500 flood control? Hindi pa ba ebidensya yung asan yung bigas na 20? Hindi pa ba ebidensya yung anak ka ng bugi naman? Napakahirap. Sa bagay, gano'n naman talaga kasi trabaho niya talaga yun. Trabaho niya na i-depend, trabaho na magbigay ng impormasyon, pero hindi ko lang alam kung anong impormasyon talaga ang tunay niya at tunay na kailangan ibigay sa taong bayan. Impeachment ni VP Sara, pagbobotohan, mamaya yan sa Kamara. So, alam nyo kung anong mangyayari sa botohan na yan. Expect nyo na. Ganun talaga. Pero, sabi nga nakakarami, kung uusad ba? Ikaw, may tanong ka sa sarili mo. Luzon, Visayas, Mindanao, ito katanungan. Ikaw ba ay solid sa mga Duterte? Kaya mo bang ipaglaban, iboto, ipanalo si VP Sara? Sa pamamagitan ng panonood nyo, makakatulong kayo. Sa pagko-comment nyo, magbibigay kayo ng mga ibang komento para sharing kumbaga. At bukod doon, sa pag-share nyo ng video, makakatulong kayo para maipanalo natin si VP Sara. Luzon, Visayas, Mindanao, OFW. Ito na yung pagkakataon natin. Ipanalo natin si VP Sara. I-hashtag nyo na kailangan sa 2028. Oo, ipanalo natin ang mag-aangat. Kasi nilugmok na ho ng kasalukuyang Pangulo. Yung mga bagay-bagay na dapat sana nakatuon sila. Ngayon, wala eh. Di ba? Nasa inyong mga kamay ang pag-asa ng ating bayan. Iboto natin ng tama, bumoto kayo ng tama, bumoto kayo ng tamang tao. VP Sara sa 2028. Bukas, May 11, ipepresenta ng House Committee on Justice ang kanilang report sa Articles of Impeachment. Sabi ni Committee Chairwoman Jervil Luistro, handa silang depensahan kung paano nila nakitaan ang probable cause o sapat na basihan ng impeachment. We will anticipate that there will be debate. Pwede rin natin i-anticipate the proceeding that we had in the Justice Committee might be questioned by some of the members of the House. But we will be responding to all the questions of the House members. Parang napansin nyo si Madam. Parang iba yung aura niya ngayon. No? Tingnan niyo, parang stress na ata si Madam. Parang nahihirapan siya. Na alam yun, kasi dati hindi naman ganito yung aura ni Madam eh. Siguro sa sobrang stress na sa impeachment, eto na. Madam, kung ako sa inyo, pwede nyo namang tablahin na yung mga amo nyo eh. Total naman na naiipit na sila sa
Oo, dito sa usaping flood control, bitawan nyo na. Wag na kayong kumampi sa kanila kung alam niyo naman mali. 'Di ba? Kung alam niyo yung naging papel ng amo nyo ay limasin ang kaban ng bayan, tigilan nyo na. Kasi madadamay lang ho kayo eh. Sa kwento na kayo ay kasama, tumatanggap, o kita nyo. 'Di ba? Anong tingin sa inyo ng taong bayan? 'Di ba? Anong tingin sa inyo? Ganon. Pero kung halimbawa ipapakita mo na, sige, kahit ako, ayaw ko na impeachment. Tapusin na natin tong kwento na ito. Umamin na kayo. Ganon sana. Kaso wala. 'Di ba? Pero ang talagang nasa puso ng taong bayan tandaan nyo, Duterte sa 2028, landslide. Kaya kung umabot sa video natin ito, ayan na. Hindi tayo nagtatapos hanggat hindi tayo nagsha-shoutout. Kaya doon sa shoutout segment natin, at kung hindi po kayo nasa-shoutout, natatabunan ho yung mga komento nyo, damihan nyo ho ang pag-comment. Mula kay Ma'am Damanuzan ng Texas, USA, shoutout po sa inyo. Joey X, shoutout po sa inyo ng Argao, Cebu. Oo. Roslyn Cavite, yan, shoutout po. Taga Davao po ako at here ako nag-work sa Taiwan. Ayan ingat po sa Taiwan, ma'am. Shoutout po sa inyo, Ma'am Jocelyn Cavite. Teresa Lorenzo, shoutout po from Kuwait naman siya. Julia Sugiyama, sa Japan ito malamang. Shoutout po sa inyo, Ma'am Marciana de la Cruz, shoutout po. Ray Cabrection, shoutout po. Happy Mother's Day. Ma'am Nicole and Crisostomo, shoutout po sa inyo. Lagi siya nanonood sa atin. Chinese ang Japanese ang wordings shoutout po sa inyo Elsa Hitman Mercado, shoutout po Romulo Vinegracia, shoutout po sa inyo. At sa mga nanay ho, Happy Mother's Day. Junya Parame, shoutout po sa inyo. James Daniel Saligumba, shoutout po sa inyo. DM Tan, shoutout po. Angie Arcebal, shoutout po sa inyo. Gina Briol, shoutout po sa inyo. Karen, si Ma'am Karen, shoutout po Ma'am Karen. Lagi siya nanonood, si Ma'am Karen Panganiban. Veronica Caperalta, shoutout po. Saan to? Hindi ko alam kung anong bansa ito Si Ma'am Veronica, anong bansa po ba kayo? Poland? Mayet Guti, shoutout po sa inyo. Yolanda Tamayo, shoutout po. Elizabeth Carriaga, shoutout po. Dante Bartolaba, shoutout po sa inyo. Paul GTR, shoutout po. VA, shoutout po. Jenjen Saga, shoutout po sa inyo. Barrio Cabrera, Barrios Cabrera, shoutout po sa inyo. Von Andrew Benedicto, shoutout po sa inyo. Eduardo Duligad, shoutout po sa inyo. Liza Mongas, shoutout po. Joven Casilio, shoutout po. Leticia Fernandez, shoutout po sa inyo. G. Balberan, shoutout po sa inyo. Glance Aldrich Perez, shoutout po ng Nueva Ecija. Sino pa? James Daniel Saligumba, shoutout po sa inyo. Sino pa? Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa inyo. Ariel Samali, shoutout po sa inyo. Ben Cayetano, shoutout po. Flor de Risa Diaz, shoutout po. Mirna Camer, shoutout po sa inyo. Alex Bella, shoutout po. Ronelo Gallego, shoutout po. Candy Abrador, shoutout po sa inyo. Dodong, shoutout po. Marlon Madriaga, shoutout po. Lorenzo Sarte, shoutout po sa inyo. And Angel Nosenyo, shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli kung umabot sa video na ito, ang aking paglalambing naman, i-like, share niyo yung video. Bye-bye!